everyone! Here's my another mini vlog and another a day of my life here in Hong Kong. So today's mini vlog nga po ay pag-uusapan natin ang aming mga mental health dito sa abroad. Dahil yung iba dyan, iniisip nila na hayahay buhay dito sa abroad nang hindi nila alam. Hay nako, kayo ang pumunta dito nang malaman nyo. So bilang isang kasambahay nga po dito sa Hong Kong ay masasabi kong mapalad ako dahil nabiyayaan ako ng mababait na amo. But of course, meron pa rin yung mga araw na pakiramdam ko ay kulang ako kung wala ka. Ay, charot! Yung pakiramdam na ang lungkot na parang ang dami mong pinagdadaanan at nag-iisip sa mga napakaraming bagay tungkol sa buhay. At dahil nga mag-isa na naman ako at wala na rin ako masyadong gagawin, habang nasa school nga ang alaga ko ay naisipan ko ngang linisin mamaya yung kwarto ko. Yes, magda-general cleaning ako sa kwarto ko. And to start my me time, ay kumakain muna ako ng oatmeal and then makikinig ako ng worship song para naman gumaan-gaan ng buhay ko. Yung mga amo ko ay hindi nila ako inuutusan kung anong mga dapat kong gawin. Linisin o kung kailan ko dapat linisin ang mga bawat sulok ng bahay. Pero syempre, as masipag na kasambahay, masipag ka dyan ha? Charot! Syempre, ako na yung nagkukusa dahil ang sakit din naman sa mata kung makalat o madumi ang loob ng bahay, di ba? Alam nyo ba? Nakakapagod naman talaga ang maging isang kasambahay dito sa Hong Kong, but behind all of that sakit ng katawan na nararamdaman namin araw-araw, I can say na I am one of the blessed na mga kasambahay na nandito sa Hong Kong. Though hindi naman tayo pare-pareho ng pagtanggap ng pagiging maswerte or blessed kasi yung iba, blessed dahil malaki ang sahod, nakakasama sa travel ibang bansa, binibilhan ng mga gamit, sagana sa pagkain at iba pa. At ako, I can say I feel blessed kasi dito sa bahay nila amo ko ay meron akong peace of mind. Maliban na lang kapag nagtatantrum si Toto. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga. At saka sa mga panahon na to, kailangan nating alagaan ang ating mga sarili or mental health. Sa dami-dami nating mga kasambahay dito sa Hong Kong, ay magkakaiba tayo ng sitwasyon na pinagdadaanan araw-araw. May mga kababayan pa nga tayo dito na sobrang stricto ng mga amo nila at hindi masyadong mabait na amo dahil may mga amo na pinagkakait sa iba ang pagkain at sapat na pahinga. Sa mga kasambahay dito na hindi tinatrato ng maayos ng mga amo, wag niyong iisipin na hindi kayo blessed. Dahil nahihirapan man kayo at hindi nyo gusto yung sitwasyon nyo ngayon, naniniwala ko na you are still blessed sa maraming bagay. Hay, sa hirap ng buhay, kaming mga OFW, minsan nakakalimutan na rin naming alagaan yung sarili namin, lalo na sa iba na talagang halos wala nang itira sa sarili, para lang may maipadala sa pamilya. Kanya-kanya man tayo ng obligasyon o magkakaiba man tayo ng paano natin suportahan ang ating pamilya, ang mahalaga, sana ay wag natin kalimutang alagaan ng ating mga sarili dahil alam naman natin na sa kagustuhan nating ibigay ang maayos na buhay sa ating mga anak o pamilya ay nakakalimutan na nating alagaan ng ating mga sarili. Laging tatandaan, unahin ang kalusugan para makapagtrabaho ng maayos at masayang balikan ng ating mga mahal sa buhay. And that's all for today. See you on my next mini vlog. Follow for more. Salamat!